Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, talatang 15 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica pa, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabanghandog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang alin sa atin ay naglilingkod lamang sa mga kinalulugdan nating kasama at iniiwasan natin ang iba. Gayunman, iniutos sa atin ni Jesus na mahalin at paglingkuran ang bawat isa. Maraming pagkakataon para makapaglingkod. Maaari nating paglingkuran ang mga miyembro ng ating iglesia, ng ating pamilya. Dapat mabatid ng mga mag-asawa ang pangangailangan ng isa't isa. Dapat paglingkuran ng mga magulang ang kanilang mga anak, hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapakain at pagbibigay ng damit sa kanila, kundi sa pamamagitan din ng pagtuturo at pakikipaglaro at pagtatrabahong kasama nila. Ang mga anak ay maaaring maglingkod sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay at sa pagtulong sa mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala at pagalingin mo sila, Panginoon. Aming inilalapit ang aming mga kapatid na driver na naghanap buhay sa lansangan. Sila ingatan at proteksyonan mo sila sa masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka
na sila ay iyong ingatan sa kanyang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinaglilingkuran at tinutulungan ng mga mag-asawa ang isa't isa. Maaari nilang tulungan ang isa't isa sa pag-aalaga ng mga bata at maaari nilang suportahan ang isa't isa sa kanilang mga naisin at hangarin. Ang isang ama at ina ay maaring magsakripisyo upang maipadala ang isang anak sa misyon. Maaring aluin ng isang kuya ang nakakabatang kapatid na babae na takot sa dilim o tulungan siyang matutong magbasa. Sinabi sa atin ng mga propeta na ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng lipunan. Kailangang paglingkuran nating mabuti ang ating pamilya. Marami tayong pagkakataon na paglingkuran ang ating mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang mga hindi kakilala. Kung ang isang kapitbahay ay nahihirapan sa pag-ani ng mga pananim bago bumagyo, maaari tayong tumulong. Kung may sakit ang isang ina, maaari nating bantayan ang kanyang mga anak o tumulong sa mga gawaing bahay. Kung ang isang binatilyo ay lumalayo sa simbahan, maaari natin siyang akayin pabalik. Kung ang isang bata ay pinagtatawanan, maaari natin siyang kaibiganin o hikayatin ang iba na maging mabait sa kanya. Hindi natin kailangang makilala ang mga taong pinaglilingkuran natin. Dapat tayong humanap ng mga paraan upang mapaglingkuran ang maraming anak ng ating Ama sa langit na sa abot ng ating makakaya. Kung tayo ay may espesyal na mga talento, dapat nating gamitin ang mga ito upang mapaglingkuran ang iba. Binibiyayaan tayo ng Diyos ng mga talento at kakayahan upang tumulong na mapabuti ang buhay ng iba. May mga pagkakataon tayong maglingkod sa ating iglesia. Ang isang layunin ng organisasyon ng simbahan o iglesia ay bigyan tayo ng mga pagkakataon na tulungan ang isa't isa. Ang mga miyembro ng simbahan o iglesia ay naglilingkod sa pamagitan ng paggawa ng gawaing misyonero, pagtanggap ng mga tungkulin sa pamumuno, pagbisita sa iba pang mga miyembro ng simbahan, pagtuturo sa mga Sunday school, at paggawa ng iba pang gawain sa simbahan. Ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, walang binabayarang pastor, kung kaya ang mga miyembro mismo ang kailangang magsagawa ng lahat ng gawain ng iglesia o simbahan. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Aming inialay sa inyo ang buong araw na ito at ang aming sambahayan. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang
kapamakan. Sa pangalan ni Hesus, na aming tagapagligtas.